Morning mga ka-RG, update ko po kayo sa ating taniman at sa ating manokan. RG, ayan, good morning mga ka-RG, update ko po kayo sa ating taniman at sa ating manokan. Ayan, so mga ka-RG, itong ating ginawa ay itong ating fence noon ng mga manok ay ginawa po natin. May video na po ako before sa video na ito ay may na-upload na po akong video about sa ating paggawa ng garden dito sa fence ng ating manok, dating manokan. So ayan, so itong banda dito mga ka-RG, katabi ng ating fence ng garden ay dati po ay, so kahapon ko pa lang po ito tinanggal yung net ng, sa ating Brahma. So ang ginawa ko guys, dahil dumating na po yung ating net na green, order natin. So ang ginawa ko po ay tinanggal ko po yung black net na para sa ating Brahma. So dahil mainit kasi dito, ayan mga ka-RG, sobrang init kasi dito hanggang halos hapon talaga dito ay mainit. So hindi pwede sa ating Brahma. So ang ginawa ko po ay, dahil actually mayroon talaga silang kulungan dito, yung ating mga Brahma mga ka-RG, ayan. Ito po yung ating kulungan ng Brahma. Pero maliit lang kasi, halos ano lang, kaso lang sa kanila, pero hindi sila dapat po kasi makaano sila dito, makagala. So ang ginawa ko, dahil may shade po kasi dito dahil mayroon tayong nangka. Ayan. May nangka po dito kahit hindi po siya nagbibigay ng maayos na bunga dahil nagkakasakit. So marami siyang bunga mga ka-RG, pero nagkakasakit siya, nagkaroon ng iwan ko anong tawag nito sa amin kasi ay tibak. Nagkakatibak po yung kanilang mga fruits. So hindi namin siya tinanggal or pinutol dahil napakamalaking tulong kasi ito sa ating shade sa ating mga manok. Ayan, di ba? O di ba? Sobrang sobrang laking tulong niya sa ating mga manok. May mga manok kasi ako dito. Ayan, may mga manok kami dito, may pansabong. Mga pansabong po ito at yung iba ay mga Rhode Island po. Pang ano lang, egg production lang po para sa aming pang araw-araw na ulam. So ayan. So ang ginawa ko mga ka-RG, may shade kasi dito. So dito na lang ako nag-extension ng para sa ating Brahma. Ayan mga ka-RG, oh. Ayan, yung kanilang kulungan ay andyan. So nilagyan ko po ng net. Ayan, pinaikot ko dito sa punuan ng nangka. Hanggang dito po yung ating net. Ayan, hanggang doon po. Ayan, hanggang doon po yung ating net. Ayan, as you can see po, malawak po talaga. Sobrang lawak po ng kanilang malalakaran. So yan po yung ating mga Brahma. Papakita ko po sa inyo kung gaano na po sila kalalaki mga ka-RG. Ayan po. Ayan po yung ating Brahma. 11 po sila. So nakikilala ko na po kung ilan po yung lalaki. Ang lalaki po ng ating Brahma ay, sigurado po ako na 6 po yung lalaki. Then yung female po na Brahma natin ay 7. Dahil 11 lang po ito. Ayan, 7 po. Natutuwa po ako dito sa ating Brahma na alaga dahil sobrang hindi po talaga sila sensitive mga ka-RG. Hindi sila sensitive dahil actually eggs po ito. Then pinapa-incubate ko po. 12 po sila na pinapa-incubate namin. So may dalawang hindi po nag-success, hindi po nag-hatch. So 10 po lang talaga ang nag-hatch. Then may sa aking bayaw na isa binigay po sa amin dahil isa lang po yung nag-hatch din sa kanyang pinapa-incubate. Then binigay na lang niya sa akin para masabay sa paglaki nitong ating Brahma. So ang ating Brahma po ay 4 months and ngayong August 3 po, dahil ngayon, dahil 27 po ngayon, July 27 po ngayon. So ngayong August 3 ay mag 5 months na po sila. So parang ready to rin na yata ito sila mga ka-RG. So kailangan na po talaga silang lagyan ng mga nest sa kanilang kulungan po. So soon na yun yung ating isusunod na project, yung kanilang mga nest dahil 7 po kasi silang female, so dapat 7 din po yung nest nila. So ayan, actually hindi pa po ako nakapag-try kung paano po sila mag-lay ng eggs dahil yung Rhode Island kasi po ay, yung pure Rhode Islands ay wala silang halos nest. Lang sila dyan sa mga nilalakaran nila, naglilay lang sila dyan. So pulot ka lang ng pulot. Wala pa po akong idea dito sa ating Brahma kung paano po sila maglilay ng eggs. Pero lagyan lang din natin ng nest nila para kung sakaling ganun sila maglay, so at least ready po tayo, di ba? So ayan. So hindi ko na po hahabaan pa yung ating topic dito about sa ating Brahma dahil actually po yung ating gagawin ngayon ay yung dati nilang dito extension ng Brahma ay gagawin nating garden, extension sa ating garden na naka-fence. Ayan, kinuha ko na po itong ating nakatakip na yero
Dito kasi dati yun nakalagay. Dito ko po kasi dati nilagay. So tinanggal ko na po dahil ang gagawin ko po dito ay gugupitin natin ito para makapag-extension po tayo dito ng garden. Dahil marami po kasi akong eggplant. Marami akong eggplant at okra. Actually yun po kasi dapat ang ating damihan dahil yun po yung ating pang-araw-araw na ulam, yung ating okra at talong. Ayan, maraming tulong po yan. Ay, malaking tulong po yan ang talong at okra sa pang-araw-araw natin na ulam. Ayan, di ba? So ang gagawin natin dito, marami akong chili pepper at yung ating, papakita ko sa inyo, yung ating talong na ready to transfer na po. Ayan, ready to transfer na po kasi sila. Pinapakita ko na po ito noong nag-video ako. Yung last upload ko po. Napakita ko na po. Pero ngayon, pakita ko ulit. Ayan. So, ayan yung ating, sobrang tataba nila mga ka-RG. Ayan. Itong ating kalabasa. Ito po yung ating rambutan. Meron na po tayong rambutan. Sobrang laki na po. Ayan. Malaki na po yung ating rambutan. Tadadaan. So, ayan. Itong ating kalabasa. Mini kalabasa po ito mga ka-RG. Mini kalabasa po yan. Ayan. Ayan po. Mini kalabasa. So, may mga saluyot po dito. Ayan. Itong saluyot, lalaki din kasi ito. So, magtira lang po tayo dyan ng mga 3 saluyot or 2 dahil mayroon na po tayong saluyot doon sa labas. So, ayan. Ito yung ating kangkong. Okra. Oh, namatay po yung ating okra. Natumba po. Siguro may nakapasok ditong manok. Kaya, ayan, tumba. Hindi ko alam kung maano pa ito mabubuhay. Sana po. Magapan. Ayan. Ito po yung ating mga 4 lang po itong puno ng ating string beans kasi mahirap po kung damihan natin dahil wala tayong space masyado. Ayan. Katabi po kasi ito ng ating patula, itong ating gourd. Itong gourd kasi ay lalaki din yan. Dalabin po kasi yan. Grabe po yan kung makapag-spread ng kanyang mga veins. So, ay, no. Ng kanyang ano nga bang tawag yan? Basta, lalaki po yung ating gourd. So, kaya, minabuti kong 3-4 lang po bawat klase ng tanim. So, itong ating okra, ayan, tigdadalawa po yung nilagay ko. Sinusuko, ayan, okra po yan. Sobrang taba ng okra natin, mga ka-RG. Ayan. Meron dito. Ayan po. Meron din dyan. Ito lang po makita. Ayan po. Meron dito. Ayan po. Sobrang taba po. Meron din dito. At ito po yung ating patula. Ayan. 4 lang po yan. Then, ito yung ating melon. Dito sa melon po, mayroon din ditong ano. Ayan, natatabunan na po siya. Itong ating spinach. So, pag natapos ko nang mag-ano doon, sa labas, ng net, itong ating pipino ay i-transfer na po natin doon. Ay no, itong ating melon, transfer po natin. Dahil nakasako lang naman yan, ating mga melon. So, itong ating, nakapat din po itong ating mga spinach. Ayan, nakapat lang din po yan. So, itra-transfer din natin yan doon, sa labas. Ayan. And then, ito yung aking ginawang swamp. Swamp po ito mga ka-RG. Ayan. Ito. Swamp po ito. Tubig ulan po ito mga ka-RG. Mas mainam pong mag-imbak tayo ng mga tubig ulan para sa ating tanim. Mas mabuti po yun sa ating tanim. So, ang ginawa ko, dahil umuulan na, starting na pong umuulan, ayan, dinagyan ko po ng, bawat makuha ko dito ng mga damo ay nilagay ko po dyan. So, mainam po yan dahil green. Ayan, para sa ating mga leafy vegetable. Ayan, mas mainam po yung ating ipagdidilig sa kanila ay swamp fertilizer. So, ayan. Ito po yung ating, yan, ito po yung ating, ito, matataba po talaga itong ating mga, sobrang tataba nitong ating pipino mga ka-RG. Ayan, bawat pat po ay 3 ang aking nilagay, pero 2 lang po yung, ay ito po 2 at 3 po, ito 2 na lang, ito 2 din. So ayan yung ating mga kailangan ilagay doon sa labas. Yung mga nagba-vine po ay ating ilabas. So dito po yung ating mga, ito po yung ating ready to transplant na po na eggplant. Ayan, eggplant po yan. Ito din, eggplant. Ito yung ating chili pepper. Ayan, ready to transfer na din po sila. Ayan, I'll transplant. Ito yung ating mga chili. Sobrang old na po yung ating chili pepper. Ano na po yan? 1 year up na po. 1 year mahigit na po yan. Pero madami pong bunga. Lagi pong nag-harvest yung aking asawa dito ng na-enjoy po niyang mag-harvest ng ating mga chili pepper mga ka-RG. So ayan, nakapat lang po yung ating mga sibuyas dahon. Ayan po yung ating sibuyas dahon. Nakapat lang po yan lahat. Then mayroon din tayo ditong chili pepper na nakapat. Itong ating mga seeds po itong sinusuko na malunggay. Ayan. Malunggay po yan mga ka-RG. Ayan, malunggay po yan.
So, ilagay natin yan doon sa, pwede na po yung i-transfer doon sa, transplant sa mga gilid. Gawin natin siyang, sa gilid natin siya, parang gawin natin siyang, ilaline up lang natin dyan sa ating garden. Sa mga net. Ayan. Para magandang tingnan. Actually, yung daw, itong nalalagas kasi yung ating mga malunggay. So, dapat daw hindi po yan sa harapan ng bahay. Ang ating malunggay. Pero, hindi naman siya masyadong nasa harap ng gate. Dahil sa gilid lang po kasi natin ilalagay. So, okay lang po yan. So, ayan. Sa pagkakaalam ko lang po yan. Disclaimer lang po sa ibang hindi na naniniwala sa mga kasabihan. Pero ako, wala namang mawawala, diba? So, itong ating spinach. Nakapat din lang po yan. Sobrang malulusog. Bakit ba malulusog itong ating mga tanim, mga ka-RG? So, ang ating nilalagay o dinidilig dito o nilalagay na lupa ay may kasama pong, dahil marami akong manok, so may kasama po yan, ha? May kasama po yung so may kasama po yung mga pinapadry namin na ipot ng manok. Ayan, ipot ng manok po yan kasi yun yung na-experience ko po talaga sa pagtatanim. Basta nilalagyan mo ng mga ipot ng manok yung ating rice hull, ayan, sobrang tataba talaga ng mo, mga leafy vegetable or kahit yung mga nagbibigay ng fruits, di ba? Then mayroon pa po ako dito mga ready to harvest na po na rice hull with, ayan, papakita ko sa inyo dyan sa ating Brahma. Kasi ay sa Brahma po kasi natin ay nilalagyan ko po yung kanilang kulungan, yung sahig ng maraming rice hull, mga 4 na sako yata itong aking ilagay. Ayan po yung kanilang floor. Ayan, puno po yan ng mga sobrang dangkal po yan nila rice hull din. So bawat ipot nila hindi po siya mabaho, dahil basta rice hull po talaga hindi siya mabaho kahit may mga ipot. Hindi ko alam bakit, basta rice hull. So ayan, kakaskasin yan nila, kakaskasin. So nagda-dry. Ayan, ito ay ready to harvest na po yan. Hindi po makita. Ayan, itong banda dito ay ready to harvest na po yan. So isasako na natin yan soon pag hindi na tayo busy. Maggagawa din tayo ng video yan. Isi-separate po natin ang video na yan sa pagka-harvest ng ating rice hull with ipot ng manok. Ayan, yun po yung ating ita-title sa ating next na video. Siguro next na video natin dito. Ayan, napakaganda talaga ng rice hull with ipot ng manok na ihahalo natin sa mga lupang pagtatamnan natin ng mga kahit fruits, nagbibigay ng fruits na vegetable, at yung ating mga chili pepper, bell pepper, okra, talong, at sa mga leafy vegetable. Maganda at mainam talaga yung ating rice hull na with ipot ng manok. Ayan, sa hindi pa nakatry, try niyo po sa mga nagpa-farming or nag-agri farming or nag-garden, ay yun yung gawin niyo po kung may mga manok po kayo, o kahit wala po kayong mga manok, pwede po kayong manghingi sa may mga manokan, or may mga mabibili din naman tayo sa orange up or black ups, diba? May mabibili po tayo dyan, may po niyan, may nagbibinta po niyan, may mga bibilhan po kayong store niyan. So ayan, ako hindi na po ako nagbibili. Noon po nagbibili po ako, pero ngayon hindi na talaga, kailanman, kasi mayroon na po tayong mga manok. Ayan, marami na po tayong mga manok. Hindi ko na po kasi, hindi ko na sila makokontrol, kaya nga yung ating tanim na lang yung ating i-fence para safe sa mga manok. Ayan, so ayan lamang po yung update natin mga maya po ay tapusin na po natin yung ating gagawin fence para sa ating extension ng garden. So, tara po, samahan niyo po ako sa ating paggawa itong ating fence, extension fence para sa ating garden. Kailangan po may door talaga ng ating garden, kasi yung delikado. Ito po yung sinabi ko po na saluyot. Sobrang laki ng saluyot. Ayan, sa sobrang laki niya, ayan, tumihaya na. Tumihaya na po talaga siya, mga ka-RG. Iwan ko kung makikita po against the light. Ayan po yung ating saluyot. Sobrang laki niyan. Isang puno lang yan, mga ka-RG. Ayan, konsumo po yan ng aking asawa. Mahilig po kasi kaming sinabaw. Ayan, utan sa amin ang tawag. Ayan, or sa kanila, sa Negros. Taga Negros po kasi ang asawa ko. So ito po yung hilig nila. So ngayon, mahilig na din ako nito. Ayan, magsarap kasi yan sa sinabaw, para din okra. Naglalaway. Ayan. So ayan, sobrang laki yan. Isa lang pong puno yang ating saluyot. Sa kanila, tawag niyan ito gabang, sa amin saluyot. Ayan, maglaki yan, kaya natumba simula ng maulan, natumba. Pero hinayaan ko na lang, hindi naman siya namatay. So ngayon, safe na po siya sa mga manok dahil na tayo ng fence dyan. Tara, samahan niyo po ako. Patuloy natin gawin yung ating planong mag-fence.